May binubuo na pong kaso ang Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa issue ng flood control projects. Sinabi po yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang forum sa Taguig. At dagdag ni Remulla, susundan nilang ebidensya kahit saan man ito mapunta. Saksi si Salima Refran. Noong maitalaga bilang ombudsman si Jesus Crispin Remulla nitong Oktubre, tumawag daw sa kanya si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Lumabas yan sa pagtatanong ng ekonomistang si Winnie Monsod sa isang forum tungkol sa flood control controversy sa UP College of Law, PGC. Martin is a fraternity brother. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Ayon kay Remulla, sinusubukan daw ni Romualdez na ipaliwanag ang panig niya at iginiit na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control. Of course, he was trying to make a case, his case, that had nothing to do with anything. I mean, we just listen. At so far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. We're building up something. Isa si Romualdez sa mga idinawit ni dating Congressman Zaldico sa issue ng insertion at kickback sa budget. Si Romualdez din daw ang nagbanta kay Ko na wag nang bumalik ng bansa. Sabi rin noon ng dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na naghahatid umano sila ng mali-maletang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think it will be filed within the year, I mean not this year, but at least in the next 6 months or 9 months? Oh yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Si Remulla, inulit na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nag-utos daw magpasok ng 100 billion pesos insertions sa budget. Kahit sino pa po ito. Wala naman tayo magagawa kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. Tsaka we are trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to, this is already an issue close to the hearts of Filipinos. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. Pero sa ngayon, aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Romualdez sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng mga alegasyon ni Ko na anya'y di naman pinanumpaan at walang bigat bilang ebidensya sa korte. Ayon naman sa palasyo, kahit may mga nabanggit na miyembro ng gabinete sa mga alegasyon ng katiwalian, walang internal investigation na nagaganap sa ngayon. Pero lahat daw ng opisyal, maaaring sibakin anumang oras, depende sa pasya ni Pangulong Bongbong Marcos. At kahit nagbitiw na, hindi pa rin sila lusot kung may pananagutan. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. 3 opisyal ng ehekutibo ang inanunsyong nagbitiw kamakailan alang-alang sa delikadesa matapos madawit ang kanilang mga tanggapan sa issue ng flood control projects. Nauna nang tinanggi ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga alegasyon ng katiwalian. Si Bersamin iginiit naman kahapon na di siya nag-resign, taliwas sa inanunsyo ng Presidential Communications Office. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Do we still stand by our statement that you resigned out of the delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Tinanong din ng palasyo kung magkakaroon nga ba ng balasahan sa gabinete.
Kasunod yan ang pabirong sabi ni Pangulong Marcos sa Bagong Bayani Awards kung saan kinilala ang mga OFW. First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi.